bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Come, let us sing with joy to the Lord. Come, let us sing with joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation, and come with a grateful heart. Let us sing, sing unto the Lord. Come, let us praise with joy to the Lord. Come, let us praise with joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation, and come with a grateful heart. Let us praise, praise unto the Lord. He is my healer, Savior of my soul. He's everything to me. Come, let us dance with joy to the Lord. Come, let us dance with joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation, and come with a grateful heart. Let us dance unto the Lord. He is my healer, Savior of my soul. He's everything to me.
to the Lord. Come, let us jump with joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation and come with a grateful heart. Let us jump unto the Lord. He is my healer, Savior of my soul. He's everything to me. Come, let us sing with joy to the Lord. Come, let us sing with joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation and come with a grateful heart. Let us sing unto the Lord. Let us sing unto the Lord. Let us sing unto the Lord. Good morning, Jesus! Benz, bati ka muna. Good morning, Jesus. Ay, wala kang mic. Yan. Good morning, Jesus. Good morning po mga kapatid sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay sa ating live streaming. Tunay po, lahat po tayo ay patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Maulan na Martes po sa ating lahat, mga kapatid. Praying that you are all safe at sa umagang ito na nasa mabuting kalagayan ng lahat. Kaya, thank you, Lord. Sige po, tayo po'y magsisimula na agad sa ating VOTD sa araw na ito at ito po ay ibibigay ng ating kapatid na si Sister Venus. Thank you, Lord. Ang ating pong VOTD ay hango po sa Isaiah 54 verse 10. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Pinupuri ko po at pinasasalamatan si Lord sa mensaheng ito. Tunay po, ang mensaheng ito po ay unang-unang paborito ng mga Kristiyano. Marahil na yung merong pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin na may pinangahawakan tayo. Dahil po dito, ito po yung God's promise, ito po yung precious promise to us when we are lonely and disappointed in life. Tayong lahat po mga kapatid, naka-experience naman po tayo na tayo ay nalungkot, nagkaroon ng disappointment sa buhay, appointed sa buhay, na tunay na nandun yung bagabag, nandun yung nagkaroon ng discomfort sa buhay, pero salamat sa pangako ng ating Panginoon, God has promised us that He will not desert us and not leave us. Though the mountains be removed, the hills be shaken back and forth, my love for you will not be removed from yours. Andun po yung pangako nating Panginoon. Yung mountain po rito, ang pinakikita po, yung mga, sabi nga kung ang burol at dagat, hindi po ito ang burol at ang bundok, hindi po ito sabihin basta-basta po na ma-imumove. Subalit po sa pamamagitan ng ating faith kay Lord, sabi nga, ang lahat ng bagay ay magaganap sa ating Panginoon. There are two God's greatest gift. Sabi nga my loving kindness and my covenant of peace. Sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naglalaho, mga kapatid, sa ating lahat. Ang kanyang pagkapayapaan ay nananatili, ang kanyang pangako nananatili sa atin panghabang buhay. Ito ay sabi nga, pangahawakan lamang po natin mga kapatid. Magtitiwala ng lubusan sa ating Panginoon. Sa translation po ng Good News, sabi po rito, the mountains and hills may crumble, but my love for you will never end. I will keep forever my promise of peace.
Yung pangako ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan sa atin, yung ating pinangahawakang palagian. Sabi nga, ano ba yung never end dito na tinatawag? O never depart, na hindi tayo hihiwalay, hindi tayo aalisan. Sabi never now, means never now, hindi tayo iiwanan ngayon, sa kinabukasan at sa darating na future. Hindi tayo iiwanan ng salita ng ating Panginoon na pinangahawakan natin. Kaya po, meron po ritong, sabi nga po how would you feel if you are deserted, left alone and abandoned? Naka-experience na ba po tayo mga kapatid na tayo ay, piling po natin ay tayo ay napabayaan o inabandona ng pag-ibig ng ating Panginoon? Sa last 2 weeks po na amin po na pagdaanan dito sa Compi, isa rin po ako sa pamilya po namin na pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Muling nahayag ang kadakilaan ng Diyos sa pamilya ko na pabalik-balik yung lagnat. Tapos ando na po yung point na si Brother Dodi sumobrang taas ang sugar, yung trangkaso. Nung tinitingnan ko siya nung gabi, hindi na kasi siya nakakatulog. Gusto niya magpatakbo sa emergency. Lagi kong sinasabi sa kanya, may word ako kay Lord. Yung Psalm 86 verse 15, in times of deepest trouble, hindi ka talaga pababayaan ni Lord. Sabi ko pa nga sa kanya, nagpipray ka ba? Sabi niya, oo naman, anong palagay mo? Nabanggit ko yun sa kanya kasi sabi ko, gusto kong alisin yung nakita kong parang nangangamba na kasi siya. Sabi niya kasi, bilin siya lang bilin sa akin. Sabi niya, huwag mong pababayaan yung mga anak natin. Huwag mong, sabi niya, pwede kang mag-asawa. Kung huwag mong, yung mga anak natin. Basta, sabi ko nga ganyan, bakit iyambaan na sa isip mo? Wala ka bang word kay Lord? Meron nga daw siyang word. Pero nga, sa kanyang kalagayan na nakita ko, nangamba po talaga. Ako din po, nagkaroon ako ng discomfort. Pero po, pinahawakan ko po yung salita ng ating Panginoon. Awit po ako ng awit na hindi ko na nga alam kung magkakarugtong ba yung inaawit ko or ano. Basta po, yung pinangahawakan ko yung salita ni Lord sa sitwasyon na yon. Kaya pinakita ng Diyos yung kanyang kadakilaan sa buhay namin. Nung sabi ko nga ganyan, pabalik-balik yung lagnat, Lord, ano ba po ang gagawin ko rito? Bakit pabalik-balik yung lagnat? Binigyan ako ni Lord ng wisdom na i-BP, na anuhan ng sugar, itas ang sugar. Doon ko po nakita na kaya pala pabalik-balik, meron pong hindi tama. Kaya nagpapasalamat ako sa pag-ibig ni Lord. Kinomport po ako palagian. Hindi lamang po ako, lalo-lalo na si Brother Dodi. Sabi ko nga, yung sitwasyon na yung ginamit lang ni Lord para magkaroon ng pagbabago sa lifestyle, sa kinakain. Ang totoo po kasi, katulad po ng isang araw, 180 ng sugar. Kanina, 129. Kasi po kumain ng chocolate. Ibig sabihin, nandun po yung tinuturuan talaga tayo ni Lord. Sabi niya, ma, tumaas na naman, baka yung gamot daw. Sabi ko sa kanya, kumain ka ng chocolate. Tinuturuan po tayo mga kapatid. Ang sitwasyon na to, ang mga pangyayaring ito, may itinuturo ang Panginoon. Hindi lamang po sa akin, kundi sa ating lahat, na merong gustong gawing maganda ang Panginoon, at merong magandang resulta ang mga sitwasyon na to sa bawat isa sa ating lahat. Kaya po rito, pinakikita ng Diyos yung kanyang God's comforting words to His suffering people in Babylonia. Habi, di ba po, yung Psalm 54 hanggang 55:40, ayun po yung sabi nga pangako ng Diyos sa mga taga-Israel, na sabi niyang ganyan, nation was destroyed, Jerusalem was in ruin, they are in exile, they felt they were abandoned by God. Pero pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa akin, sa ating lahat, sa lahat ng mga naglilingkod kay Lord, sa mga taga-Babylonia, sa Israel, na ang Diyos lamang ang nagliligtas, ang kanyang salita, yung ating kalakasan, yung kanyang salita, yung ating buhay, yung nagbibigay, nililigtas tayong lahat. Sabi ko nga nung time na nagpapaalam si Brother Dodi sa akin, sabi ko, daling ko raw siya sa emergency, ang dami kong kinabdak, wala pong nakaano sa akin kasi medyo masarap na yung tulog ng mga time na yon. Alam niyo po, sabi ko, pag dilala kita ron, hindi na kita makikita. Dito, maaasikaso kita. Mapapakain kita, maaano kita ng gamot. Sabi niya, sige na nga, ayaw niya na talagang matulog nung time na yun. Talaga hindi siya nakakaano kasi takot na siya. Nagkaroon man ng takot, pero sabi ko, pinalit na ng Panginoon. Alam niyo po, tingin siya ng tingin sa labas, sabi niya ganyan,
Pag lumiwanag talaga, dalhin mo na talaga ako. Sabi ko, may word si Lord. Kaya natutuwa ako sa word na ito, na pinagkaloob ni Lord, pinalakas po kami lahat. Pinalakas kami, nagkaroon ng kaligtasan, kagalingan, sa pamamagitan ng pangako ni Lord sa kanyang mga salita. Sabi nga, in God's promise to those who are going through the life of storm, kung may storm ka man sa buhay mo, kung may mountain, pagsubok sa buhay, sa Diyos lamang tayo magtiwala ng lubusan. Makakaasa po tayo sa pangako ng ating Panginoon. Those who are going through hard time, kung meron man tayong hard time mga kapatid sa mga oras na ito, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Walang nalilingid sa mata ng ating Panginoon. And those who felt that God has abandoned them, andyan po palagian ng ating Panginoon. Dito po sa Isaiah, bakit po naka-straight po ang kamay ni Lord? Ini-invite niya po ang lahat na lumapit sa Kanya. Ini-invite niya ang lahat na manampalataya lamang sa Kanya dahil siya lamang ang Diyos na makapangyarihan na magliligtas sa ating lahat. Kaya po dito, yung sa verse 17, naawit ko po ito dati po pero po ngayon hindi na. Sabi nga, no weapon formed against thee. Sabi nga will not prosper. Wala po dahil sabi nga, the Lord is with me, the Lord is with me. Siya ang Diyos na tagapagligtas natin, na inaasahan natin. Kaya bilang isang anak niya na nagtitiwala sa Kanya, pinawi niya yung lungkot, kaba, yung ligalig na sitwasyon na yon, inalis ni Lord. Pinalitan niya ng palaging magtiwala ng lubusan sa ating Panginoon. Kaya sabi po, 1 Peter 5:7, di ba? Yun nga po yung ating memory verse na cast all your fears upon Him because He cares for you. Thank you, Lord. Amen. May kanta yan, Sister Benson. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none like you. Who is like the Lord? There is none like you. Nothing can compare with you, for there is none. There is none, for there is none like you. Yan. There is none like you. Tama si Sister Venus, mga kapatid. Lahat po ng inaasahan ng tao, someday will crumble. Mawawala ang lahat, maski yung pinakamatatag na sinasandigan ng kahit na sinong tao ay kayang mawala. Pero ewan ko po kung ano pang assurance ang gusto nating marinig sa Panginoon. Itong assurance na to, unshakable love po ito. Kasi ang bundok pagka nag-earthquake, Benz, di ba? Gumuguho rin eh. Maski yung mga tao na inaasahan mo at mga bagay na inaasahan mo, someday, lahat po will crumble. Pero itong unshakable love of God, naku, kaya nga dependable no? Thank you, Lord. Salamat sa VOTD nung ating kapatid. Alam niyo po, sa totoo lang po,
nakakakaba naman talaga yung sitwasyon ni Minister Dodi. Incidentally, si Sister Nor ng Andres Prayer Group, nag-455 yung kanyang sugar, in-intubate na siya. So, 495 yung kay Minister Dodi. Sabi nga ni Doc, supposed to be yung mga ganun nagko-comatose. Pero talagang yun nga, unshakable love ni Lord, always dependable. Kaya, naku, thank you Lord po talaga yan. Mga kapatid, sige po, tayo po'y mananalangin. Lord, maraming salamat sa napakagandang panahon po na ibinigay niyo sa amin lahat. At lalong-lalo na po kaming nagpapasalamat, Lord, sa salita na ibinigay niyo po sa amin ngayon. Thank you, Lord, for your always dependable love, unshakable love, na pwede po naming panghawakan kahit anuman ang mangyari sa amin. Marami po mga changes sa paligid namin, but you who is within us will never change. Kaya Lord, salamat po sa assurance na yan. More than anything else, we thank you for that. Sa maghapon na ito, Lord, gabayan niyo po ulit kami, samahan at ingatan, Lord, sa lahat po ng aming mga gagawin. And may your name be always glorified in us, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Bati muna tayo ng mga may birthday. Alam mo, pinag-aralan ko rin yung Benz, pero wala na akong madudugtong sa iyong sinabi. Ang ganda-ganda po talaga niyan. Sa araw na ito, wow! Birthday po ni Mami Paz La Sangre. Happy birthday, Mami Paz! Ayan. At tapos magka-birthday pala kayo ni Nanay Huling, Mami Paz. Nanay Huling Castillo, na kapatid ni Pastor Fred. Ayan. Tapos, Sister Cora Cardones ng Project 4. Maraming, may birthday ngayon. Tapos, birthday ni Sara Gelido Esguera. Birthday din ni Brother Joselito Abanilla ng ating Laiya. At kay Sister Cherry Lau ng ating Otis Prayer Group. At birthday din ngayon ni Nanay Flory Ripotola ng Olongapo Outreach. Daming may birthday, kaya kailangan kantahan natin sila. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday! Kahit maulan, dito nag-celebrate na kami kahapon ng birthday ni Mami Paz. Kaya, thank you, Lord. Sana all, mga kapatid. Thank you, Lord. Okay. Ngayong araw na ito, baka makalimutan na naman natin. Alam mo, itong memory verse na to, laging Benz, na may memory lapse ako. Thank you, Lord, at nandito na si Sister Tata para may magsenyas. Okay? Kasi alam nyo po, ang aking kasama talaga na tech ay si Iko. Dalawa ang ginagawa niya habang nag-aaral siya. Kaya sabi nung isang araw na rinig ko siya, nagpapaliwanag siya dun sa teacher niya, sa professor niya. Sir, kasi po nagla-live streaming yung church namin eh. Kaya pag di nyo ako maintindihan, ibig sabihin po ako nag-ooperate nung kanilang Kaya ayan, thank you Lord. Pero pinag-aaralan na naman po namin yan. Kasi, yun lang yung loving kindness lang ni Lord ang dependable at hindi nawawala. Thank you, Lord. Okay, ang memory verse po natin for this week ay makikita natin sa Romans 10:17. Tignan mo nga.
nga, hindi ko, nawala sa memory ko. Sa Romans 10:17. Ano nakalagay dyan? Ayan. So then, faith comes by hearing, and hearing the word of God. Oh, Romans 10:17. Ulitin natin. Romans 10:17. So then, faith comes from by hearing, and hearing the word of God. Ulitin natin. Romans 10:17. So then, faith comes by hearing, hearing the word of God. Ayan. By the word of God? Okay. Thank you, Lord, sa ating memory verse. Kahapon, nung sinabihan ko si Sister Venus, Benz, BOTD ka bukas, ha? Sabi ko, kasama na rin yung konting sharing. Sabi niya, okay, Tari, wag mo lang akong pag-recitin, ha? Sabi ko, nang alin? Sabi niya, yung mga ibang memory verse. Pag-recitin ko nga siya. Oo. Hindi ako reliable pag sinabi ko, oo, hindi, joke lang. Isa lang, ano ang natatandaan mo doon? Kahit isa lang. Matthew 4:4. Sige. Marami naman. Yung huli lang hindi. Thank you, Lord. Matthew 4:4, it is written, man shall not live by bread alone, but by words, but every word that proceeds from the mouth of God. Ayan. Meron naman pala. Proverbs 3:5-6. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Ay, naman pala. Ikaw talaga, oh. Yung huli po. Ay, yung huli. Huwag din nating so, Proverbs 3, na Matthew 4:4. John 14:6. John 14:6. And Jesus said, to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ayan. Psalm 119:11. Jesus Thy answered, word. Thy word I have hidden in my heart, that I may not sin against you. Ang galing naman pala eh. Yun lang po. Isaiah 26:3. We will keep it in perfect Perfect peace, peace, whose mind shall stay on you, because he trusts in you. Ang galing naman pala ni... ayaw mong memory, na naman. Wala kami rito. Mark 5:34. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. May Ephesians pa ba? Ephesians, nakakalimutan ko yan. Ephesians 6:10. Hindi ko yan nababasa, no? Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Isaiah 55:8. Your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts, no, neither your ways my ways, says the Lord. 1 Peter 5:7. Casting all your cares on Him, for He cares for you. Ayan. Galing pala, Vince. Ang dami mong memorize eh. Thank you, Lord. Kayo po ba, mga kapatid, kinalimutan niyo na po ba yung ating memory verse? Kaya po tinawag yung memory verse kasi minememorize po siya para ma-retain po siya sa ating memory. Kaya, thank you, Lord. Kaya mga kapatid, pag nagre-recite, kailangan kahit nasa bahay po kayo, sinasabayan niyo po kami. Ganun po siyang nare-retain sa memory. Pag naririnig po ng tenga natin yan palagi, pinapasok niya ulit yan sa ating brain. Kaya po tayo nakaka-memorize. Kaya thank you, Lord. Dami mo pala, Benz, na 10 na? Nasabi ba natin lahat? Wala naman tayong Grabe, no? Thank you, Lord, talaga. Congratulations po sa lahat ng mga naka-memorize niyan. Ay, naku, talaga naman pong yan, accomplishment yan. Oo, dahil mahirap kaya. Okay, meron akong mga announcement.
Nag-ano na lang ako para hindi ko... Ayan, starting Monday, magkakaroon tayo ng new segment every Monday. Ito po ay ang new song segment natin. Oo, doon po sa segment na yon, ano po tayo ng mga bagong awitin. Tapos, for the whole week, yung bagong awitin na yon ay kakantahin po natin. Kasi 'di ba, may mga tinuturong awitin sa atin pag meron tayong mga fellowship, 'di ba? Pag meron tayong mga prayer meeting, hindi tayo nagkikita ngayon. Kaya magkakaroon tayo ng new song. At yung new song na yan, ngayong Monday po mag-uumpisa. So, every week meron tayong, or every other week siguro, para hindi masyadong kasi pag every week baka hindi na matandaan. So, every other week, kung meron pong kayong mga new song, may mga bagong awitin po kayo, mga kapatid, na ibinigay po si Lord sa inyo. At wala kayong way para may mag-accompany sa inyo, i-video nyo lang po, i-send nyo po sa amin at papaayos po natin yung kanyang melody. Pwede kasi kayong sabayan yung video nyo ng melody. So, maraming pamamaraan, mga kapatid. Alam ko, marami po sa atin ang nagkaroon ng mga bagong awitin, lalo na ngayong pandemic na to. Di ba? Oo, si Pastor Simple, di ba, nagkaroon siya. Kaya, i-prepare po natin yung ating mga new song na yan. At i-share po natin. Parang wala rin naman siyang silbi kapag hindi natin sinyer sa iba, di ba? Kaya binibigay yan sa atin ni Lord para maging blessing siya. That is not meant for you to keep for yourself, mga kapatid. It is meant for sharing. Kaya i-share natin yung mga awitin natin kasi ang Diyos po ang nagbigay sa atin yan. Kaya gamitin natin para rin naman po sa ikakalwalhati niya. Tapos po, yung The Doctor is In na segment po natin, dahil syempre nga po hanggat di natatapos tong pandemic na to, napakahirap hagilapin ni Doc. Tapos nung time naman na holiday, at nangako siya na pupunta dito, nag-lockdown naman tayo. So, ang gagawin na lang po natin, ganito mga kapatid. Meron po siyang mga itatopic, pero ito po ang gagawin natin. Ano ang mga question po ninyo? Medical questions po ninyo kay Doc. I-send nyo po, kahit na dito sa comment, kapag tayo po yung nag-streaming, or i-private message nyo po sa mga workers or kahit na sa akin kung yung mga magkakahawig na mga questions at magkakaroon po ng segment si Doc na sasagutin po niya. Sasabihin niya, ito pong question na to ay nanggaling kay sister ganito, kay brother ganito, ganito. At i-video po niya yung sagot. At mga pwede nyo pong gawin tungkol doon sa kalagayan ninyo na itinanong nyo po sa kanya. Kaya, mapapanood nyo pa rin po. Pero kapag may mga time po siya, pupunta pa rin naman po siya dito, mga kapatid. So, ganun ang gagawin natin. Send in your questions from today hanggang sa kahit ano po yan, medical questions. Kapag kaya daw po niyang sagutin, ay sasagutin po niya ang ating mga questions. So, tutuloy po natin yon. The Doctor is In na ating segment. At magpadala na po kayo ng inyong mga katanungan. Tapos, congratulations din kay Sister Kring. Dahil kahapon ay nanganak na siya. Normal delivery. Ang laki, no? Pero normal delivery siya. Kaya yan. Thank you, Lord. Salamat po sa Diyos. Patuloy din po nating ipag-pray sila sa Amerika. Kasi yung wildfire, inabot na ng Oregon, tapos Washington na. Oo, pag nanonood ako, grabe, isang buong subdivision, kahit wala na, ubos lahat. Yung mga bahay nila, yung isa nga doon, 3 decades na silang yung nakatira doon. Yung iba, 3 generations na daw ang umano doon sa bahay na yun, pero sunog din lahat. So, pag-pray po natin, ang kailangan po nilang prayer ay umulan. Oo, kasi mahangin ngayon sa kanila, kaya nag-spread yung fire ng sobra. So, tulungan po natin sila na manalangin, na umulan. Thank you, Lord.
Hallelujah. Ayan. Okay. Ngayong umaga po na to, it's Cristo. Ang ganda ng background pala natin, no? Tignan mo, no? We're singing in the rain. Yan. Pero hindi kami nababasa. Yan po ay milagro. Umuulan sa likod namin, pero hindi kami nababasa. Ayan. Ngayon po, meron. Wait lang. Ngayon po, it's time for our Christalk Tuesday. At sa araw na ito, ang galing nitong nakakatuwa yung mga unang tula na pinadala sa atin, di ba? Talagang yung mga makatang-makata, di ba? Ako ay tutula, makatang-makata. Ako ay uupo, tapos na po. Ganon. Pero ito naman, modern. Ang tawag nila dito ay spoken poetry. Alam nyo, itong kapatid natin na ito, si Sister Matet ng Baguio, nananalo po ito sa mga contest. Recently, naging second place siya. Kaya panoorin po natin ang spoken poetry ni Sister Matet na taga Baguio. Anak ni Sister Tere Serrano. Sino bang mag-aakala? Mga katanungang hanggang kailan ito maninirahan sa lipunan? Mayroon pa bang katapusan? Hindi ko alam ni hindi ko masagutan. Hindi ako naparito upang magbilang ng 1, 2 hanggang 10. Nagkaroon ng mga salita kaya't nakabuo ng 1 tula. Halina't makinig ka. Maraming pamilya ang naapektuhan dala ng pagputok ng Bulkang Taal noong nakaraan. Maraming tao ang nagulat sa balitang ang sikat na manlalarong si Kobe Bryant ay kinuha na ng may kapal. Maraming mamamayan ang sa ngayon patuloy na binabalot ng takot sa kadahilan ng may coronavirus na nakapalibot sa sanlibutan. Maraming kababayan ang nangangamba ngayon dahil sa pagsabog sa Lebanon. Sino ba namang mag-aakala na ang taong ito ay nasimulan ng pagputok ng bulkan hanggang sa pagsabog? Sino ba namang mag-aakala na ang bawat pamilya na naghanda ng pagkain upang salubungin ang bagong taon ay makakatanggap ng luha? Sino ba namang mag-aakala na ang taong 2020 ay dapat magbibigay sa atin ng bagong buhay at ngiti, ngunit ang dumating ay kasawian at bighati? Ilang tao na bang namatay? Ilang tao na bang nawalan ng hanap buhay? Sa bawat araw na lumilipas, isipin mong may nag-iisang Ama ang pwede mong kunan ng lakas. Ang nag-iisang Ama na nasa itaas, na ang ibinibigay na pagmamahal sa atin ay hindi kumukupas. Maaaring itinatanong ng iba na kung mahal niya tayo, bakit kailangang maranasan natin to? Ang Diyos nga ba'y totoo? Ang Diyos ay tunay, ang Diyos ay totoo pa. Bawat segundo sa buhay mo, sinisigurado niyang ligtas ka at walang masamang mangyayari sa'yo kailanman. Pinatunayan niyang siya lang ang tanging may alam, may kakayahan, may kapangyarihan na sa nararanasan natin ito ngayon, ito'y pagsubok lamang. Dahil siguro marami na ang nakakalimot sa Kanya, kaya't ang lahat ng sakunang ito ay nagsilbi bilang paalala. Verse 7, 13-14 ng 2 Kronika, maaaring ipinid ko ang langit, magpadala ng balang palaganapin ang salot sa aking bayan, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan, giringin at patatawarin ko sila. Ang pagdarasal ay may kalakip na pagtitiwala. Sino rin ba mag-aakala na sa ilang buwan lang nakalipas ay hindi pa nakakaramdam ng gutom ang aming pamilya? Sa bawat umagang nagigising ay isa ng napakalaking biyaya. Sa pagsasama-sama ng pamilya ay nagkaroon ng mas malalim na pakikitungo, nagkaroon ng oras na tunay ng ginto. Maraming dumarating na problema, pero hindi dapat bumitaw sa Kanya. Sa ganitong pandemya, lumaban at manalangin tayo ng sama-sama. Sino bang mag-aakala na kinabukasan, sisikat ang araw at ang kaginhawaan ay bubunga? Ang pag-asa ay hindi pa nawawala. Laging tandaan na ang papuri, pasasalamat ay
ay lagi mong ialay sa Kanya. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. You are amazing, awesome in all you do. You are my Jesus, my God and my Savior. You're everything I long for. You are my Father. You love me just as I am, my great provider. You give me all my needs. You're everything I long for. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Every move I make, every breath I take, it's all because of you. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Everything I have, everything that I am, it's all because of you, my Lord. It's all because of you. Sino bang mag-aakala? Sino bang mag-aakala na yung 2020 vision ng Comfy na makikita po natin sa Matthew 28:19 na ang sinasabi, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all to observe the things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." Amen. Sino bang mag-aakala na yon ay tutuparin ng Diyos sa pandemic na ito? Kung hindi po ito nangyari, di ba? Kasi to all peoples everywhere, hindi natin marireach yun. Kung hindi po nangyari ito, yung bang mga pagtuturo natin ito, mapapanood ng mga nasa Amerika, di ba? Yung mga kaibigan natin, mga classmate natin nung high school na nasa ibang bansa, ngayong pandemic po, nagkaroon ng katuparan. Yung mga members natin na nag-migrate sa ibang bansa, kagaya sa Italy, sina Sister Belen, sina Sister Vicky, na nandoon. Di ba laging naghahanap ng Comfy? Saan na? Paano na ako makakapag-prayer meeting ulit sa Comfy? Ito, nangyari. Mga kapatid, Australia, Canada, kaya nga to all peoples everywhere. Sino bang mag-aakala? Oh, di ba mga kapatid? Kaya thank you Lord talaga. Ngayon po, panoorin naman natin ang ating storytelling para sa ating Chris Talk Tuesday. Hello mga Chris! Andito na naman ang Ate Angela nyo na makakasama nyo sa ating Virtual Bible Story. Ang Bible Story natin ngayon ay pinamagatang Manna from Heaven na matatagpuan sa aklat ng Exodus. Mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. Mahaba at matagal ang paglalakbay ng mga Israelita papunta sa bundok ng Sinai. Nakarating sila sa disyerto ng Sin pagkaraan ng 1 buwan at kalahati mula nang umalis sila sa Ehipto. Dito sa disyerto ng Sin ay walang sapat na tubig at pagkain. Kaya nagsimula ng magreklamo ang mga tao kay Moses at Aaron dahil sa kakulangan ng tubig at pagkain. Noong nasa Ehipto kami, nakakakain kami ng karne at ng kahit anong pagkain na gusto naming kainin. Pero dinala nyo kami rito sa disyerto para mamatay sa gutom? Iyon ay dinalingid sa pandinig ng Diyos at si Moses ay sinabihan ng Diyos ng ganito. Sabihin mo sa kanila na makakakain sila ng karne sa gabi at sa umaga na magsasawa sila sa tinapay. Sa ganoon ay malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Nang gabing iyon, nagpadala ang Panginoon ng napakaraming pugo. At kinaumagahan naman,
nakakita ang mga Israelita ng makapal na hamog sa paligid ng kanilang mga kampo. Nang mawala ang hamog, nakita nilang nakalatag sa lupa ang maninipis at maliliit na bagay na parang pinipig. Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang sabi niya, kukuha lamang kayo ng kalahating salop para sa bawat miyembro ng pamilya. Kukuha lamang kayo ng sapat sa inyo para sa maghapon. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Tinawag nilang mana ang tinapay, pero hindi pa rin sila sumunod kay Moses. Nagtira pa rin sila para sa kinabukasan. Inuod at gumaho ang manang itinabi nila. Galit na galit si Moses dahil hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Mula noon, kumuha na lamang sila ng sapat sa kanila para sa maghapon. Natutunaw na lang sa init ng araw ang manang naiwan sa lupa. Pagdating ng ika-6 na araw, doble ang pinupulot nila. Nagpunta kay Moses ang mga leader ng bayan at sinabi kay Moses ang tungkol dito. Ipinaliwanag ni Moses na kinabukasan ay araw ng pamamahinga at inuutos ni Yahweh na huwag magkatrabaho sa araw na ito. Kaya't iniutos ni Moses sa kanila na iluto na nila ang dapat nilang iluto tuwing ika-6 na araw. At ang lahat ng maritira nila sa ika-6 na araw ay pwede nilang itabi para sa kinabukasan. Sumunod sila kay Moses. Kinabukasan, hindi nga bumaho o inuod ang natira nilang pagkain. Ngayon ay araw ng pamamahinga. Wala kayong mapupulot na mana ngayon. Kakainin ninyo ang natira niyong mana kahapon. 6 na araw lamang kayong mamumulot nito. Hindi magpapadala ng mana ang Panginoon sa ika-7 araw dahil ito ang araw ng pamamahinga. Tulad ng sinabi ni Moses, nagtira sila para sa kinabukasan. At ito'y hindi nasira at hindi inuod. Lumipas ang gabi at kinabukasan, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga. Wala kayong makukuha niyan ngayon. 6 na araw na kayong mamumulot niyan, ngunit sa ika-7, sa araw ng pamamahinga, ay wala kayong makukuha. Nakita niyo ng mga kids, talagang ang provision natin ay nanggagaling lamang kay Lord. Sabi nga sa Filipos 4:19, at buhat sa kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya patuloy tayong sumunod, magtiwala, at magpasalamat sa ating Diyos. Ako nga pala ulit ang inyong Ate Angela. Hanggang sa muli mga kids. Bye-bye! God bless! Hello, good morning po mga kapatid. Sa loob. Ayun. Thank you, Lord. Salamat po kay Sister Angela at ang mga kasama niya na nakatuwang niya sa paggawa ng video. Glory to God po. At yun nga po, magandang umaga mga kapatid. Ako nga po pala si Sister Tata at siya si Sister Judith po, ang inyong lingkod na manggagawa. Na makakasama po ninyo para sa ating Kristo Tuesday! Ayun, bago po natin simulan ng lahat, pangunahan po tayo ni Sister Judith sa ating panalangin. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y mananalangin. Amang Diyos, dakilang mapagpala sa lahat. Salamat po muli sa napakagandang Kristo na muli niyo pong ipinagkaloob sa amin lahat, lalo tigit sa mga tagapakinig sa umagang ito. At naniniwala po kami na ang salita niyo ang magbibigay muli sa amin ng malaking pag-asa, pagpapala, at gabay sa muling buong linggo na amin tatahakin sa maghapong ito at sa buong linggong ito. Salamat po, Panginoon, mawalhati po at maparangalan ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Baka gusto niyo pong munang bumati, Sister Judith. Yan, binabati ko po ang lahat ng mga kababayan namin dyan sa area ng Batangas, sa mga kapatiran po natin sa Laia,
Diyan din po sa ating mga kamanggagawa sa parte ng Batulao, Nausugbu, ang ating mga kamanggagawa dyan, si Nanay Clemen, Sister Josie, ang buong angkan niya, at si Sister Cheat, yan. At hello po sa lahat ng mga kamag-anak ko rin po na nakikinig sa umagang po ito. Mga at prayer maging sa mga meetings. area ng North, dun sa outreach namin dyan sa Paniki, yan, welcome po sa inyo at patuloy po tayong makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Binabati ko rin po yung aming mga prayer meeting sa Youngstown po at ang Bulacan Outreach. Ganun din na rin po yung aming Nokong Family and the Benaclan at pati po ang Kogyo Prayer Group at lahat po, North, East, South, West. Good morning po sa inyong lahat. Ayun po. Ninang Judith, simula na tayo talaga. Pero meron akong joke. Ayan. Mag-joke Ano ba yung muna joke mo? ako. O, sabi sige, ko. ano ba yung joke meron mo? akong kwento Sige. pala na may joke. Meron kasing merong mag-amang pastor. So si pastor father, yung pastor tatay, umuwi ng gabi, galing siguro sa service, umuwi sa tahanan nila. So syempre, nung dumating, nag-bless tong si anak. Tapos, naalala ni pastor, nung tatay na pastor, yung kanyang Bible sa sasakyan. So sabi niya sa anak, "Anak, pakikuha mo nga yung Bible sa sasakyan." Gabi na. Tapos madilim pa. Di sabi ngayon ng bata, nag-aalinlangan yung bata kasi madilim. Di ba usually yung mga bata, yung behavior nila pagdating sa dilim, matatakotin po yan. Pero ito, naramdaman ng tatay na natatakot yung anak. So sabi ng tatay, "Anak, the Lord is everywhere. You can go, you can pick the Bible doon sa sasakyan. Sige na, si Lord na bahala sa'yo." Sabi ngayon nitong pastor, ini-encourage. So itong bata naman, syempre medyo na-push naman yung kanyang ano. So nagpunta siya sa pintuan. Magbukas siya ng pinto, kasi po, lalabas pa siya, di ba? Magbukas siya ng pinto, sabi niya, "Lord, you're everywhere naman, di ba? Pakikuha naman po yung Bible ni Daddy." Yan. Hindi ba yan si Lucas? Hindi. Baka ako si Lucas yan eh. Joke, natawa ka naman, Ninang Judith. Ayun. Sabi ko, di ba yan si Lucas? Hindi na. Ayun. Pero totoo, di ba? Teka, ito po. Happy wedding anniversary po kay Brother Peter Mark and Sister Rosemary Sotomango. Happy wedding anniversary po, mga kapatid. Ayun, yun. Doon nga sa unang joke na yun, na kwento na yun. Kasi kahapon sa practice natin, tumawa ka, dapat di ko na kwento. Ayun. Ganon din kasi yung mga Israelites nung panahon na yon. Madami silang fear nung sila ay nagta-travel. Nandun yung, di ba, isipin mo naman, ilalabas na sila ni Moses from slavery. 430 years sila naging slave, hindi pa sila masaya para ilabas doon. Diba, alam naman natin, yung history, talagang puro sila reklamo on the way. Kahit ganun, si Lord di pa rin nagkulang. Hindi pa rin siya nagkulang ng pagbibigay ng provisions at madami siyang pamamaraan para ipakita yung mga bagay na ibibigay niya in the most miracle way. Una nga, di ba, lagyan natin ng konting background din ng Judith. Oh, sige, ano ba yun? Diba? Nung unang umalis sila, sabi mo nga, di ba, lumabas sila ng Ehipto, yung sa Red Sea, wala silang mapa, di ba? Pero syempre, lahat naman, pagta-travel ka, dapat alam mo yung destination mo, alam mo yung way mo. Pero umalis sila doon nang wala silang mapa. But God put a cloud in the sky specifically for them to follow. Isipin mo naman yung miracle way of provisions na binigay ni Lord sa mga pinili niya. Tapos pangalawa, di ba, yung no water. Siguro tatalakayin natin to sa mga iba nating araw. Pero ito yung no water. Pero with the cloud din, dinirect ni Lord sila doon kung saan merong tubig. Pero nagreklamo pa rin sila. Di ba? Talagang mahilig sila magreklamo, no? Oo, puro reklamo talaga eh. Tapos, ang ginawa, God tells Moses to take a log that's over by the water and throw it in. And the water instantly turns sweet. Naging yung bitter na nirereklamo ng mga Israelites na lasa ng tubig, naging sweet, na nakapag-sustain sa kanila.
Tapos eto na tayo sa manna from heaven. Dahil, yun na, nagrereklamo na sila kasi syempre for so long, naghahanap na sila ng pagkain. Iyan ang nature po talaga ng mga tao. At alam din naman ni Lord yon. So nung walang food, sabi naman, then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. So andun yung provision, isipin mo naman, di ba, yung manna from heaven, yun ang provision ni Lord. Pero before tayo mag-push na sa ating story, gusto ko rin i-share sa inyo po mga kapatid, yung tinatawag na facts ng survival of trees. Ano po ba ito? Ninang Judith, mga kapatid, alam niyo po bang maaari kang mabuhay ng 3 minuto nang walang hangin? Oh? Paano? Pero subukan mo, pag wala ka ng 3 minutes ng hangin, dedo ka na, syempre. Oh, so ang ating air, kaya lang nating mabuhay. Pag wala ng hangin, 3 minutes lang. Usually kasi mga naka-cover sa box, kaya iba may mga takot sa ganyan, di ba? So yung pala, 3 minutes lang yung time natin para mabuhay nang wala tayong air. Pangalawa, karamihan sa mga tao ay maaring mabuhay ng halos 3 oras sa matitinding elemento. Ibig ko sabihin dito, Nina, yung 3 oras na yun, yung nandun ka sa extreme heat or extreme cold. Yun. Kasi kung mapapansin natin mga climbers, di ba, yung mga na-trap sa snow, pagka yung mga rescuers, inaalam nila kung ilang oras sila na-trap doon. Kasi meron lang silang 3 hours. Actually, pinag-aralan din po namin to sa previously doon sa aking trabaho kasi kasama po ito sa aming i-maintain sa pagsisecure dati ng witnesses. So dapat alam namin yung mga possibilities. Kaya po na-share ko din po sa inyo. So yun, pwede pala tayo mabuhay kahit sobrang init sa disyerto hanggang 3 oras ka lang. So madami ka pang way para mag-survive, di ba? Pray ka lang. Alam na si Lord na bahala doon. Speaking of init, naku, oo, di ba? yung Nasaan ka na ba sa Isabela? Hindi pa eh. Gusto ko pumunta doon eh. Pero yung after lugar lockdown, na kung tawagin ko, sala sa init, sala sa lamig. Pag lumamig, sobrang lamig. Pag mainit, sobrang init. oh, diba? Talagang awat grasya lang ni Lord. Talagang hihingi ka ng tulong sa Panginoon para malagpasan mo yung mga ganong sistema ng panahon. Kaya salamat na lang, kahit saan tayo ma-assign, yung bang nasanay na tayo, mainit na lugar, mapalamig na lugar, o katamtaman lugar, kumbaga, sanay na yung ating katawan. Amen. At least alam din natin this time na pwede pala tayong mabuhay ng 3 oras sa mga ganong klaseng sobrang init, sobrang lamig. Mas ito pa, tanong ko po sa inyo mga kapatids at sa aking mga comfy workers. Sa maniwala daw po o hindi, ayan maniwala ka o hindi, maaari kang mabuhay ng halos 3 linggo, mga kapatid, nang walang pagkain. Palagay mo, Ninang Judith. Hindi ko yata kaya yun, 3 linggo. Mga kapatid, 3 linggong walang pagkain po, pwede raw po tayong mabuhay. Sa lusog ko, may reservation. May reservation po kami dyan. Alam niyo naman po tayo. Sexy ka na niyan, Sister Yes, Tata. magiging ganyan na ako. Kaya Ninang, ikaw, mag-ingat ka, di mo kaya 3 weeks. Ito po, at ang pang-4 at panghuli, maaari kang mabuhay ng halos 3 araw nang walang tubig. May 3 days ka, kaya pala yung iba, after 3 days pa kasi tinitiis. Ito kasi yung katotohanan po na kahit walang tubig, pwede kang mabuhay, pero hanggang 3 araw lang. So, pang-4 na araw kailangan uminom kayo ng paunti-unti para masustain ka. Pag meron kang drama-drama sa buhay. Pero hindi pa ina-advise yun. Ini-inform lang po tayo para malaman natin yung ngayon. So ngayon po, sa story na napanood natin ngayong araw na ito, dito pinakita ni Lord yung kanyang provision para sa mga lahing pinili niya. This time nga, kahit nagrereklamo sila ng kawalan ng pagkain, nagpaulan ng Panginoon ng manna from heaven. Sister Judith, ano nga ba itong manna? Yan. Itong manna, ito'y pagkaing nagmula sa langit. Kasi nakita ko to sa Awit 78, verse 24 hanggang 25. Ito ay bunga ng pagkaing bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang manna, sa kanila ibinigay ang kaloob ng pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkulang, masagana kung dumating. So, noong pa man pala, naranasan na ng mga unang tao, no?
yung mga Israelita dito sa kwentong ito, na nakakain na sila ng tinapay mula sa langit. At ang nakita ko ito ay kamukha ng buto, sa ibang verse buto sa ibang verse po ay butil ang sinabi. Buto o butil ng kulantro. Maputi ito at lasang galyetas na minasa sa pulot-pukyutan. Ano ba yung galyetas? Alam ko na yung galyetas. Sige. Ito yung klase ng biskwit na ginawang biskwit, ginawang tinapay, pero masarap yung biskwit. Ito pala yung egg cracklets. Yan. May pangalan na ngayon. Paborito ko to Meron tong tinda doon sa may papunta kila Sister Milet Cruz. May bakery doon sa kanto. Pag bumababa kami doon, papunta sa kanila. Pag pauwi na dito, may bakery doon. Gumagawa sila ng galyetas. Ang sarap. Ano ba lasa? Ito na nga, yung binanggit na may, Lasang pag pulot minasa din ba ito yan? sa, Lasang kasi pulot noon, din wala ba yan? namang asukal noon Honey ang ginagamit ngayon, marami ng klaseng ginagamit sa pagtimpla sa tinapay. Kaya napakasarap nitong galyetas na biskwit na to. Yan. Pero imagine mo 40 years pong kinain po, nag-sustain, ng mga Israelites hanggang makarating sila sa Kanaan. Isipin nyo po yung na yon. Pero, Ninang Judith, before anything else, yung manna from heaven na yun, dinanas din natin dito sa worship center. Ay, oo. Baka gusto mong i-share. Ayan. Kasi salamat sa Diyos na tayo pala nung panahon sa mga Israelites, 40 years po. Tayo, 14 days. Amen. Isipin nyo, ano ba yan, Ninang? Noong panahon, dahil sa mareklamo yung mga tao, mga tao noon, mga Israelites. Yan. Hanggang ngayon naman, may mga mareklamo pa. Kaya yung mga mareklamo, nananatili pa rin dito sa lupa. Pero ang kagandahan po noon, ipinakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya para lang sumunod yung mga Israelites. So, pinrovide niya yung tinapay na mana. Sa mga pasaway yun sa ating mga sumusunod. Yeah. Siyempre, ano bang tinapay na binigay ni Lord? Ng 14 days. Yan. Sa mga sumusunod kay Lord, ang tinanggap nilang tinapay ay ubiches. Ubiches, pandesal po. Ubiches, tapos pandesal. Tapos kaya sa mga nagpadala po, na ginamit ni Lord na magpadala ng ubiches, pandesal, yan, nakatikim po kami ng ubiches. Yan. Pandikoko. Ninang, pandikoko pa. Yan. Asado. Eto, medyo ako sa'yo. Yung mga hindi sumunod? Kasi pinagpahala, pero pasaway pa rin hindi sumunod. Ano ba nangyari doon? Ano kayang uri ng tinapay ang nakain nila? Oo nga, Hindi naging maligaya doon sa mga Alam ba kung ano tinapay sa mga kahit pinagpala, pasaway pa rin. Ano ba, Nina? Adi Spanish bread. Ay, Spanish bread! Hindi po Spanish. Hindi po Spanish bread. Spanish bread po. Spanish bread. Nasirang tinapay. Oo. Ayan. Kasi nasira ang pagtanggap nila. Maging obedient po kayo para lagi po kayong merong ubiches. Obedience! Wow, ang galing-galing mo naman, Nina. Maging obedient po kayo para meron tayong obiches. Yun po pala yun. Thank you, Lord. Pero diba, sabi nga yung mana, ito yung buto ng kulantro. Maputi. Sa verse 31 po, dinefine po yun. Maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. Ito po, yung ginamit na, kumbaga, di ba, ang ginawa po ni Lord, binagsak niya, tawag nito, ipinaulan niya. Kaya nga, iba yun Pinaulan niya ng, nakakatuwa po kasi dito, tuwing umaga pagdating ng pagkain, nahuhulog po pala ito sa tuktok ng hamog. Imagine nyo po kung gaano ka-special yung mga reklamo. Kahit ganon, provisions ni Lord talagang, kaya nga nung pinag-usapan namin, umuulan, umaaraw sa mabuti at sa masama. Talagang, Ayun. So, isipin po natin na nahuhulog ito sa tuktok ng hamog. Isipin nyo po, nagpapadala ang Diyos ang pagkain na nililagay sa tuktok ng hamog.
para bang pinoprotektahan niya yung pagkain kasi nasa disyerto po sila, alangan man lumapag sa lupa, di ba? At isa po ito, kasi sabi ng mga Israelites, ano daw yun? Kasi hindi naman basta tinapay yun eh. Hindi ito yung tulad sa palabas dun sa isang movie na napanood namin na umuulan ng pagkain. Oo, sa animation. Title po nun, Cloudy with the Chance of Meatballs. Alam po ni Lucas yan kasi tinanong ko sa kanya nung nag-aaral ako eh. Yung nahuhulog kung anong gusto nila. Babarilin lang nila yung langit, babagsak na yung spaghetti, burger. Pero ito hindi. Butil po na protektado ng hamog, malinis, at gagamitin po yun para lutuin na maging tinapay. Kung tutuusin, nagpadala po ang Diyos ng eksaktong sangkap na kailangan nila upang makagawa ng tinapay sa ilang. Ganun po nag-provide ng Panginoon sa mga taong pinili niya. Kaya nga 'di ba sabi niya yung nabasa mo kanina sa Psalm 78:25, ang kaloob na pagkain ito'y pagkain ng mga anghel. O 'di ba? Hindi sila nagkukulang. Kaya nga for 40 years na nag-travel sila, iyon po ang kinain nila. So Sister Judith, sa kabila ng lahat, patuloy pa din nagrereklamo ang mga Israelita. 'Di ba meron ka ditong nakita mga 3 klase ng recipients ng blessing? Ano-ano po ba ito? Yan. Ang nakita ko dito, una, ito yung mga taong nakatanggap ng pagpapala o ng blessing at sumunod sa instruction ni Moises. Yun yung mga taong sa kabila ng nakatanggap sila ng pagpapala, patuloy silang sumunod sa instruction, na-enjoy nila yung blessing. Yun yung mga taong pinahalagahan nila yung pagpapala kasi na-enjoy nila to, hindi na sayang. Doon sa pangalawa, nakatanggap din sila ng pagpapala. Kaso, di sila nakinig sa instruction ni Moises. Kasi, nakasunod, di ba? Hindi sila nakasunod. Kaya hindi sila nakasunod. Yung pangatlo, nakatanggap din po ng pagpapala, nakarinig din po ito ng instruction, hindi rin po ito nakinig. At lalong hindi sumunod, naging pasaway pa. Kasi yung binanggit doon ni Angela, na araw na ng pagsamba, pamamahinga. Abay, araw ng pamamahinga, akala nila meron pa silang mapupulot na mana, pero wala talaga. Ang nangyari pa nga dumating yung time na hindi lang sila naubusan, yung tinabi nila nabulok pa, nasira. Inuod. Speaking of bulok. Bakit ang namalengke ka ninang? Di ba, naranasan natin dito sa loob na namalengke? Ang sarap mamalengke at the same time namalengke ka pa, nakatanggap ka pa ng blessing ng cash. Sang ka pa. Dito lang yun, mga kapatid. Kaya thank you Lord sa mga nagpadala po. May lesson ako nakita dito na sa mga sobrang kumuha, makakaranas ka talaga na pagkasira ng pagkain. Kaya kahapon, naalala ko, may naamoy ako na something di maganda. Sabi ko, parang nabubulok. Nakita ko agad kalamansi. Buti nabanggit po ni Brother Andy. Narinig ko naghahanap ng kalamansi si Sister Tata, kaya binigay ko sa'yo agad kagabi. Kaya yung mga, pero nakailang timpla na po ako ng kalamansi, Diyos, kaya sumobra yung baba ng BP mo. BP mo. Waba BP ni Nina BP ko sumobrang baba sa kakainom ng maaasim. So yun po, may mga bagay na kung ano lang po yung instruction na binigay sa atin ng leader, sunod lang po tayo. Di ba? Pag sinabing yung tama lang, kainaman lang, katamtaman lang, doon lang po tayo umayon sa pinasasabi sa atin. Kaya dito nakita ko yung mga ibang tao, yung mga ibang Israelites, naranasan nilang hindi lang nasira yung pagkain, naranasan din nilang naubusan, yung sinasabing one day millionaire, yung pag merong blessing, agad-agad, ubos biyaya, kain agad. Sabi nga ng mami, naalala ko yung sinabi ng mami, sige, may term siya sinabi, yung bang, yun, gano'n. Kunin daw lahat hanggang masok ka. Isaksak mo sa, hindi naman baga. Excuse the word. Isaksak mo lahat sa tiyan mo, hanggang sa masuka ka. Ayan, so hindi na po tayo doon. Si Lord kasi pag nagbigay, ay sapat sa mga pangangailangan. Kasi nakita ko dito, yung iba, kumuha ng marami, pero hindi naman nagamit din kasi hindi naman
Hindi na pakinabangan. Kumuha ng konti, hindi naman nagkulang. Kumuha ng marami, Oo, tama. hindi rin sumobra. Oo, kasi Kaya pinanggit sakto din lang. po yun ni San Pablo, dun sa Corinthians, nasabi po dito, ang nagtitipon ng marami ay hindi lumabis at ang nagtitipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Kaya biyaya ng Diyos sa atin ay sapat sa ating pangangailangan. Kaya totoo na natutulog pa lang tayo, inihahanda na ng Diyos ang ating pangailangan. Naalala ko nung pumunta dito si Pastor Nanding, na nakita niya, pagising mo pala, may tinapay na agad na nakasabit sa pinto. Saka nung panahon ng Daddy Bart din, di ba? Kakatok. Totoo. Yung pala, sa ina pag kumatok, may tinapay ka na dun sa naka-plastic na sa pintuan mo, sa doorknob. doorknob, meron na. So, ibang klase yung pagpapala, no? Oo, amen. Yan. Thank you, Lord. Ayun. Di ba kasi nga, may instruction o panuntunan si Lord tungkol sa pagkuha ng mana. Sa verse 16 po doon, binanggit po dito yung, ito ang utos niya tungkol dyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga para sa kasama niya sa tolda. Sabi dito, Ninang, kalahating salup lang bawat isang tao. Naalala ko na nag-distribute si Tita Ria ng vitamins, yung first batch ng vitamins. Tigi-isang ano lang tayo tigi-isang ganun muna. Tapos nung nabigyan na lahat, ito na naman. So, yun, merong mga instruction. Pero yung iba dito kasi, sa mga Israelites, yung mga kumuha ng marami, binanggit mo nga, ay hindi lumabis. At yung mga kaunti naman, hindi kinulang kasi sakto lang pagka talagang kalahating salop bawat isa lang ang napuproduce kahit kumuha pa sila ng marami. Tapos yung sunod na instruction ni Lord dito, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Pero kinabukasan, nagtira pa rin sila, di ba? Yun yung inuod at bumaho yung tinira nila. Tapos sa verse 22, ng ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot. Isang salop para sa isang tao. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Lulutuin na ninyo ngayon, ang gusto nyong lutuin, ang hindi maubos ay ititira nyo para bukas. Yun naman, Ninang, nakinig sila. Pagka sobra-sobra, gusto talaga nila yan Kaya, kumuha sila. Pero, hindi siya inuod, gaya ng sinabi ni Moses. Pero ito, Ninang, maganda. Sabi nga, di ba? Sa John 6:27 po, mga kapatid, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. Di po ba? Sabi nga po dito sa John 6:35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So lagyan po natin ng comparison. Yung manna from heaven po, nung panahon ng Israelites, kainin mo araw-araw, gutom ka pa din. Pero sabi po ni Lord, di ba? Ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay, ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. So si Lord po ang ating bread of life. Pag tinanggap po natin siya, hindi tayo magugutom. So na-serve po dito ni Jesus yung purpose, yung you will be fully satisfied. Pag tayo po tinanggap ang Panginoon at namuhay according sa kalooban niya, we will be fully satisfied. Hindi po tulad ng sa mana na araw-araw nagugutom, di ba? Tapos, sabi nga po dito, living in an intimate, close relationship with Jesus satisfies our spiritual hunger. So yung pangalawa po, yung sa mana. Yung mana po nabubulok, 'di ba? Sabi kasi mabubulok siya kinabukasan. Pero yung bread of life po, ito po yung tinatawag na permanence, imperishable, always fresh. Sabi nga, 'di ba? Pakatandaan nyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan, sapagkat ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Patuloy po tayong mag-aral, alamin ang tungkol sa Panginoon, ipamuhay, para po makatanggap tayo ng pangakong ibinigay ng Panginoon. Pangatlo po sa mana, di ba? Physical need po yung kanya yung isupply. Pero ang bread of life po, si Jesus, both physical and spiritual need, di ba? At higit po sa lahat dito yung pardon.
Diba? Yung forgiveness na ibinigay ng ni Kristo sa ating lahat. Sabi nga, diba, sa verse 51 po, ng John, "This bread is my flesh, which I give for the life of the world. His blood was shed for the forgiveness of sins." Nung namatay po siya sa krus, lahat po tayo nagkaroon ng pagkakataon para tayo ay mapardon sa kasalanan. So hindi po natin yun sasayangin. Ipamuhay po natin yung kalooban ng Panginoon para makamtan natin yung pangako niya. Sabi nga, may idadagdag ka pa ba, Ninang? Yan. O, diba? So nakita ko dito na patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon. Kung noon ang mga tao ay hindi pa ganun ka lalim yung kanilang relasyon kay Yahweh, yung mga Israelites. Pero sa panahon ngayon, yan, meron na tayong binanggit ni Sister Tata na tunay na makapagsusustain sa buhay natin. Walang iba ang Panginoong Jesus. Kaya dito binanggit din po yun sa Isaiah 55 verse 1. Kaya sinabi ni Yahweh, "Narito ang tubig mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili kayo ng alak at gatas, bumili kayo ngunit walang bayad." So, yun yung masaganang biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. Kung tayo po ay nagugutom, nauuhaw, nawawala ng mga ibang pangangailangan natin sa ating physical, sa spiritual, ito napakasagana. Sabi nga, kahit na sino mang magutom o mauhaw, hindi na natin ito mararanasan kasi meron ng talagang magsusustain para sa atin. Hindi lang sa spiritual, maging sa katawan natin. Amen. So yun po, patuloy po tayo magtiwala sa Diyos in the good times and the hard times. Kung noon may manna from heaven, ngayon po meron tayong Jesus, the bread of life. At higit po sa lahat, sabi din po sa Philippians 4:19, "At buhat sa kayamanan na hindi nauubos, ibinibigay lahat ng Diyos sa atin ang ating kailangan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo." Kaya po mga kapatid, sabi nga, makinig, sumunod, magtiwala, at magpasalamat tayo sa Diyos. Thank you, Lord. God bless us all. Awit po kami. Pagkakataon ko po. Thank you, Lord. Sa puso ko
mag-close na po tayo ng ating closing prayer po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po sa araw na ito na muli po, nagamit nyo kami. Thank you, Lord, sa mga taong pinili nyo na nakapakinig po ng aming pag-aaral. Tulungan nyo po kaming maisabuhay ang aming mga natutunan sa oras na ito, Panginoon. Maging gabay namin sa araw-araw na pamumuhay, Panginoon. At lahat po ng mga kapatid namin, Panginoon, na nanghihingi ng inyong comfort. Alam namin, Panginoon, na nariyan kayo kung paano pong nag-provide kayo ng lahat ng bagay sa mga Israelita nung panahon na yon, Panginoon. Ganun din po ang ibibigay nyo sa amin. The most miracle way, pagkakalob nyo po sa lahat ng mga nangangailangan ng inyong pagkalinga, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. We love you, Lord. We praise you, O Lord. We honor you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. God bless us all po. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the